Noong 2021, nang malaglag ang Golden State sa play-in tournament, sinabi ni Steph, "You don't wanna see us next year." 32 years old pa lang nung si Steph. Nag-average pa siya ng 32 points, 5 rebounds, 5 assists, 48% sa field at 42% sa 3-point area. Ito rin yung taon na nakagawa siya ng record na may pinakamaraming 3-point shot sa isang calendar month. Ang 2021 season din ang taon sana ni Steph na may chance siyang makuha ang ikatlong MVP niya. Siguradong marami magre-react doon kung paano. Nang taon na yon, marami nagulat na naging magulo yung botohan. Ang contender kasi talaga sa MVP noong 2021 si Nikola Jokic. May reason kasi kung bakit yung 2021 ang may chance talaga si Steph na makuha yung ikatlong MVP. Kaso nga lang, hindi siya nakapasok at yung Golden State sa playoffs. Nung last part ng season, dun talaga nag-dominate si Steph. Katulad ng ginagawa ni Embiid, si Jokic early part ng season siya yung frontrunner. Pero si Steph nung last part. Kaya ako sinabi naging magulo yung botohan ng 2021 dahil nagulat yung iba na merong bumoto kay Derrick Rose bilang MVP first place pa. Pero yung boto kasi na yun galing sa mga fan. Ito rin yung huling season ni Derrick Rose na maganda pa yung nilalaro niya sa Knicks. Kung nakaabot man kahit number 8 ang Golden State, may boboto kay Steph noon bilang MVP. Naging number 3 overall sa botohan si Steph na may 5 first place vote. Nilalaban pa ng ibang mga player at analyst na si Steph ang iboto. Kaso nga hindi siya nakapasok noon sa playoffs. Parang nangyari dati kay Karim. So tapos na yun, wala na akong magagawa doon, pinahaba ko lang. Pero yung sinabi kasi ni Steph na you don't wanna see us next year, galing kasi siya sa isa sa best season niya sa NBA. Wala namang matinding sign na nangyari sa Golden State noong 2022 season after nga sabihin ni Steph yun na mag-ingat sa kanila next year. Bukod sa bumalik si Klay Thompson noong mid-season, nakuha si Otto Porter Jr. na drop bust na noon, si Nemanja Bjelica na naging impact player sa Golden State na hindi naman alam na gano'n ang mangyayari, kahit si Andrew Wiggins hindi pa alam noon na magiging all-star sa taon ng 2022. Muntikan pa noon na si Steph ay hindi makapaglaro sa first round ng playoffs dahil nagkaroon siya ng injury. Mahigit sa 2 linggo din siyang nawala noon sa lineup ng Golden State. Dahil yung 2024 hindi sila pumasok sa playoffs dahil natalo din sila sa play-ins. Ito ang una at posibleng huling beses din na nanalo si Steph ng gold medal dahil base sa kanya yung energy after Olympic stint niya dadalhin niya for next season. Kung si Tatum hindi niya maiwan yung NBA Championship Trophy, si Steph naman hindi niya maiwan yung kanyang gold medal. After din niya makakuha ng contract extension, ang sinabi niya wala nang dahilan para mawala siya sa focus papasok ng season. Dagdag pa daw ni Steph, mas kinuha kasi niya ngayon yung kontrata kumpara next year para sa mismong management na hindi na mag-alala or mag-isip kung ano ang gagawin nila para ma-retain siya. Dahil nga sa naging issue ng Draymond at Klay Thompson contract, naunahan kasi ni Draymond si Klay dahil may player option siya. Isa pa doon, kung next year kasi kukunin ni Steph yun, 2 taon ang posible niya makuha, hindi lang 1 taon. So may total pa rin siyang 3 taon na titira sa Golden State at nawala na sa kanya at sa team yung magiging issue na mag-aalala pa sila kung anong kontrata ang ibibigay sa kanya para magstay pa rin sa Golden State. At dahil doon, mas focus sila at yung team na naghahabol pa rin sila para manalo. Yun pa rin ang expectation. Hindi kasing lalim ng sinabi niya noong 2021 pero ang sinabi niya ayaw niya mag-isip ang team kung ano ang mangyayari sa kanya during sa natitira niya pang 2 taon bago siya pumirma at makakapag-focus siya ngayong manalo. Kung sa iba, focus na iwan yung pamilya, kay Steph kasi focus siya ngayon na meron pang nadagdag sa pamilya. Since umaangat din sila sa championship contention dati, first time naman ngayon ni Steph na walang kasamang Klay Thompson since 2011 din. Nung taon ng 2022, may 2 baguhan sa kanila, si Kuminga at si Moody. Si Kuminga ngayon nagiging veteranong player na. May 2 kasama pang bago, si Trayce Jackson-Davis na posibleng replacement kay Kevon Looney at si Brandon Podziemski na binigyan naman ng go signal ng Golden State para tumira ng mas marami sa 3-point area. Pero pag-asa pa rin doon ni Steph na makapasok siya sa playoffs next year or maging contender pa rin sila kung babalik sa dating form si Andrew Wiggins. Kailan kaya makikita yung puso? Dahil nga nung mag-champion siya noong 2022, sinabi na noon ng iba na tatama rin ulit si Wiggins dahil yun ang nagiging issue sa kanya at kung mawawala ulit siya after Valentine's Day.